Oh, halika na, sa amin ay sumama ka. Ngiti at sayang aming ambag, tara na't manood kay Lisa Vlog. Oh, hayo Team Lisa! Hello mga bro! So we are back vlogging na. It's been a while and medyo na-miss ko talagang mag-vlog mga bro sa totoo lang. So today po is Wednesday. Back to vlogging na po tayo kasi 90% na po yung aking energy. And kahit papaano, nakakapag-edit-edit na po ako ng videos. Nandito po ako sa hospital today, 12 araw after ng brain tumor radiation ko. And today po pala yung first infusion ng aking bagong targeted chemotherapy drug, yung ipapalit po sa Fesco. Ang pangalan niya po is Enhertu. Kasama ko po pala si Papang today pero hindi niyo pa muna siya makikita sa video. Nasa parking lot po muna siya, umiidlip-idlip, kagagaling niya lang po kasi sa trabaho. Pero mamaya makakasama ko rin siya. Makakasama ko siya kapag kinausap na namin si Happy Sensei ko. Natapos na ako sa blood test and kumuna rin po ako ng BP and timbang. Tapos nandito na kami kay Happy Sensei, naantay na lang namin na tawagin yung number namin. Tapos na po ako kay Happy Sensei. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung City Hospital toilet nila. Napakalinis po. Natapos na po pala namin kausapin si Happy Sensei ko. And yung next naman is pupunta ako sa chemotherapy center ng hospital. Ito na po yung chemotherapy center ng hospital. And hindi ko na po kasama si Papang dito. Medyo matatagal lang po kasi ako dito ng ilang oras. Kaya bumalik na naman po siya sa sasakyan. May pinainom pala na gamot sa akin. Sa next vlog po namin, i-explain ko na lang sa inyo kung ano yung gamot na ininom ko. And si Papang naman po, hindi ko na pinuntahan sa sasakyan kasi hindi na siya nagre-reply sa message ko. Baka nakatulog na siya. Medyo nagutom po ako kasi wala pa po akong agahan. Kaya ito, gumawa ko ng taste test review ng spaghetti na to kasi may nakita po akong video sa Facebook. Nakalasa daw siya ng Jollibee. Nakapost na po sa personal Facebook ko yung taste test review ko ng spaghetti na ito. Pero for me, hindi po siya kalasa ng Jollibee. Meron siyang super light na Jollibee feels. Pero parang pinsan lang po siya ni Jollibee na nakapunta ng Japan. Pero for me, hindi po talaga siya kalasa ng Jollibee spaghetti. Medyo na-scam tayo sa part na yun mga bro. But anyways, balik na tayo sa chemotherapy center ng hospital. After ko kasing inumin yung gamot na pinainom nila kanina sa akin, kailangan ko mag-antay ng 45 minutes bago i-infuse sa akin yung aking Enhertu drug. And bukod po pala sa radiation session ko nung August 25 hanggang 29, nung August 26 kinabitan po ako ng chemo port. Meron pong mabilisang surgery na nangyari. And for the experience naman po ng surgery ng chemo port, sobrang sakit po. Ito yung chemo port ko. Nilagay sa dibdib ko. Tapos may pa-card siya. Tsaka may parang wristband. Sobrang sakit po ng pagkabit niyan. Nung nasa operating table po ako, sumisigaw po talaga ako sa sakit. Sa sobrang kaba ko po kasi that day, yung pampatulog na iniregister po nila sa akin, hindi po tumalab. So gising po ako mula nung mag-umpisa ang surgery nito hanggang sa matapos po. Dapat po kasi talaga natutulog na ako para yung unang inject ng parang pampamanhid is hindi ko na po maramdaman. But anyways, okay lang. At least na-survive ko na po yung surgery nitong chemo port ko. And ayan, magagamit ko na siya today. Sobrang big help po nito sa mga susunod na infusions ko ng Enhertu. Sa ngayon po kasi bugbog na po talaga yung left arm ko. Yung right arm ko naman po kasi hindi pwedeng masugatan kahit tusok na karayom kasi pwedeng maging infection. Meron nga po kasi akong edema sa right arm ko. Yung lymph nodes po kasi sa right arm ko is punong-puno po ng cancer cells galing po sa breast cancer cells ko. May viewer po pala na nakapagtanong bakit po nagkaroon ako ng brain tumor radiation. Yung last treatment ko po na Fesco, under control niya po ng 1 taon at 5 buwan yung mga cancer cells ko po sa katawan. Pero sadly, yung gamot po na yun is hindi po nakakapasok sa blood-brain barrier po ng utak. Every 2 to 3 months po nagkakaroon ako ng MRI. And yung last MRI schedule ko po, hindi ko po ginawa. May approval naman po kay sensei or sa doctor ko. Base po kasi sa scans ko sa katawan, napakaganda po kasi ng prognosis ko. Napakaganda po ng response
constant Fesco treatment sa katawan ko. Ito po yung time na bumalik na po yung menstruation ko and nakapag part-time job na po ako. And sabi lang ni Sensei sa akin, yung warning signs is minsan-minsan sasakit ang ulo ko, mahihilo po ako. Hindi ko po naranasan yung hilo, pero yung sakit ng ulo po nararanasan ko siya. And dahil nga po bumalik yung menstruation ko, akala ko dahil lang yun sa menstruation ko. And dahil nga mainit din ang panahon sa Japan, pag umuwi ako ng part-time job, minsan medyo may kirot po yung ulo ko. Hindi ko po yung binigyan ng pansin. Meron din pangyayari na nagising po ako na sobrang sakit ng ulo ko at na-emergency ako kasi nahihirapan akong huminga. Yung pangyayaring yun po, nakalimutan kong sabihin sa doktor ko. So after nga po ng ilang buwan, pag uwi ko galing part-time job, sobrang sakit ng ulo ko. Tapos nilalagnat ako. Kaya po na-emergency ako sa ospital kasi nahihirapan na rin akong huminga. And base nga po sa result, meron daw akong coronavirus. Ginawan ako ng lahat ng scan sa ospital. Quick CT scan sa ulo at saka sa buong katawan. And doon nakita ng doktor ko na meron na po pala akong brain tumor. And the rest po is history na. Ayun, nagkaroon po ako ng brain tumor radiation, 5 sessions in total. And ito po, natapos na po ako sa first infusion ko ng Enhertu targeted chemotherapy drug. Umabot din po in total ng 2 hours and mga 30 minutes. Pero ang sabi ng nurse, ngayon lang po yan sa first infusion kasi sa second infusion ko, yung 1 hour and a half, magiging 30 minutes na lang daw. And yung last schedule ko dito sa hospital today, pupunta po ako sa aking gang police sensei. Opo, yun po yung tawag ko sa oncologist ko dito sa radiology. Parang gumagamit po kasi siya ng laser beam para patayin o paliitin yung tumor ko. Si Happy Sensei ko naman is Happy ang tawag ko sa kanya kasi ang pangalan niya Sayaka. So sabi niya sa Tagalog po, yung Sayaka is masaya daw. Kaya Happy Sensei ang tawag ko sa kanya. But anyways, tapos na yung ating schedule kay Sensei Gang Police. Magbabayad na po tayo. Nag-post po pala ako sa Facebook ng tulong pinansyal. Kinailangan po naming humingi ng tulong sa mga tao. Napakarami pong tumulong. Kaya yung naging bill ko po sa radiation sessions ko, fully paid po lahat. And may sumobra pa po galing sa tulong pinansyal. Kaya itong first infusion ko ng Enhertu drug treatment, bayad po, fully paid. And sa mga susunod na infusions ng treatment ko, mababayaran ko rin po, makakayanan na namin ng pambayad. May makukuha po kong amount galing sa life insurance, pero hindi po kaagad yun makukuha. Kailangan pa po namin i-apply. Natapos na po namin yung application, na-isend na po namin sa kanila yung papers. Humingi po kasi sila ng shindansho. Tapos nag-chat po si Sister Christina ng Daiichi Life Insurance na natanggap na po daw yung aking application. And yung ibibigay po na pera ng life insurance, hanggang 5th infusion po ng aking treatment, may pambayad na ako. So hanggang December po this year, may pambayad na po ako sa ospital. Naniniwala po ba kayo sa milagro? Yung kapangyarihan po ng dasal. Sobrang daming tao po na nagdasal para sa akin. Pamilya, kaibigan, pati po yung mga taong hindi ko kilala sa Facebook. Sobrang gumaan po lahat ng bagay para sa amin. And pati po yung lakas ko sa paglaban sa sakit ko. Ito po ay isang malaking milagro para sa akin. Dahil ito na po ang ikatlong buhay ko dito sa mundong ibabaw. So para sa mga taong nagmamahal po sa akin at patuloy akong ipinagdarasal, maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Mabigat man po ang pinagdadaanan ko, hindi ko po ito ramdam dahil sa mga suporta ninyo. Naway pagkalooban po kayo ng siksik, liglig at umaapo na biyaya. Sa mga future vlogs ko, ako po ay makikita ninyong patuloy na ngumingiti at tumatawa dahil punong-puno po ang puso ko ng pagmamahal. Patuloy ang buhay ko para sa mga anak ko, kay Jerome, Jake, Jack, Ate Jackie at sa asawa ko kay Papang. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang po muna.